share ko lang yung nangyari kanina. Share ko lang yung nangyari kanina. Nagkaroon ng altercation between sa amin dalawa ni Mike at saka doon sa, ayan, nasa likuran namin, kung nakikita nyo yung apat na yun. Actually, yung mga lalaki lang naman ang involved, hindi kasali yung mga babae, mga asawa. Pero kasi ganito yan, meron kasing policy ang resort na hindi po pwede magpareserba ng sunbed, na bawal ang reservation. Bawal, ibig sabihin, bawal yung iiwan ka lang ng tuwalya, kasi pare-pareho naman yung tuwalya dito na ginagamit ng pinibigay ng resort, yung kulay asul. So hindi po pwede yung iwan mo siya sa umaga or kung anumang oras, tapos iiwan mo siya doon ng mga ilang oras, tapos aalis ka, halimbawa pupunta ka sa restaurant, kakain ka, magbabar ka, or pabalik ka sa kwarto mo, iiwan mo yung tuwalya sa sunbed. Hindi po pwede yung ganon. So kami, mga bandang alauna, nagpunta kami dito sa poolside. Wala namang Okay guys, ituloy ko yung kwento. Kasi nga, so if you will papakita ko sa inyo yung sign. Ito yung sign na nakalagay sa nakapalibot sa pool na do not reserve the sunbeds. So ibig sabihin, yung mga sunbeds na nakapalikit sa pool, hindi mo siya pwedeng i-reserva. Hindi mo siya pwedeng lagyan ng blue towel. Yung blue towel kasi yung pinaprovide ng resort. Hindi mo siya pwedeng iwanan lang ng blue towel, tapos aalis ka na, and then babalik ka whenever. So hindi po pwede yung ganon. Kung halimbawa, may iniwan kang ibang items doon, na personal item mo, nag-iwan ka ng bag, or nag-iwan ka ng floaty, or goggles, or yung personal mong towel, then yon, okay yon, walang gagalaw nun. Pero dahil lahat dito, hindi halos, pero lahat dito gumagamit ng blue towels, and anybody can leave the blue towels there and say na, oh, that's my blue towel, I reserve that seat, sunbed, ganyan. Pwedeng gawin na kahit sino yung ganun. Kaya nga, pinagbabawal yon. So, di mga more than 2 hours na silang wala. Kasi nung dumating naman kami, hindi naman kami agad namin inupuan. Hindi yung sunbed na merong blue towels. Doon kami naupo sa may isang sunbed, sa dalawang sunbed na may sirang payong. Tapos, nung after mga 2 hours na, sabi ko kay Mike, wala na sigurong wala na sigurong tao dito. Hindi na babalik yan. Hindi na siguro babalik yan kasi it's been over 2 hours. Tapos, walang lumalapit, walang bumabalik. Kaya sabi ko kay Mike, lipat tayo doon sa may sunbed na yon. So, tinanggal ko yung blue towels na nandoon. Inayos ko naman, hindi ko na naman siya basta, alam mo yung throw away sa other sunbeds. So, I kinda like folded it and then inilagay ko doon sa ibang sunbed. Tapos, siguro may mga half an hour na kaming nakahiga doon. Dumating yung isang pamilya. So, may 4 na bata at saka 2 babae, 1 lalaki. Lumapit. Nagpunta sila doon sa tables nila. Tapos sinasabi na, nagsasalta sila in their own language na, oh, yun yung table natin, ganyan. Ayan, yun yung sunbed natin, ganyan. So, lumapit ngayon itong si lalaki na malaking lalaki. So, lumapit siya. Sabi niya, daw yun, nireserve daw nila yung sunbed na yon sa kanila. Tinanggal daw namin yung towels nila. Hindi, towels daw nila yung hinihigaan namin, yung ginagamit namin. Sabi naman namin, no, these are our towels. Sabi niya ganon. Tapos sabi niya, di nakikipag-argumento na ganon daw, na reserve daw nila, na umalis lang daw sila para kumain, sandali, ganyan. Sabi ko naman, you guys been away for over 2 hours.
Because we've been here since around 1 o'clock and it's past 3 p.m. na. Sabi ko, and you cannot reserve these sunbeds. No one was here. There was no, yung mga personal items na nagsasabi na naka-reserve yon. At saka hindi nga pwedeng i-reserve yung sunbed. So yun, nag-argue pa rin siya, ganito, ganyan, ganyan. Tapos niya sabi niya na nagkakainitan na sila ni Mike. So nagkakaroon na sila ng ng iringan ni Mike, yung talagang kala ko magsusuntukan na yung dalawa eh. Tapos di ganyan na ganyan yung sila laki, yap ng yap. Eh ako naman, syempre, hindi rin naman ako titigil na kasi nga tama naman talaga, nasa rules naman na hindi mo pwedeng i-reserve. At saka ang tagal nilang nawala. Kung sila mga 5 minutes lang silang nawala, okay lang. O 5-10 minutes, o let's say half an hour, nawala sila na ganun. Okay lang, kasi nawala nga sila for over 2 hours. O diyan, so akala namin, okay na. Maya-maya, nagtawag pala ng rest back itong si lalaki. Nagtawag ng isa pang lalaki, na asawa yata nung kasama nilang isang babae. Lapit. Sabi niya, oh listen, ganyan-ganyan. You guys took the sunbed, ganyan. Tapos nasabi ko, no, we did not. You guys cannot reserve this sunbed. Ganyan. Tapos ngayon, itong habang nakakina-argument itong si new guy at saka itong si Mike, kasi nagkakairingan na nga, itong unang lalaki, nagyayap siya, na kasi daw ako daw, I talk too much. Na kung ano daw mga sinasabi ko, I won't stop, ganyan-ganyan daw. Na lalagyan daw niya ng tape yung bibig ko. O di, syempre, nainis na naman to si Mike. Sabi ni Mike, you don't talk to my wife like that. You don't, disrespect my wife, ganyan-ganyan. E di, syempre, nagkakaanuhan na, ganyan. Tapos, may mga dumating na tinawag ko ko yung isang attendant. Tapos, tumawag na ng security, di ina-explain namin. Tapos, may dumating din na isang babae na she speaks fluent Spanish and English. Tapos sabi niya na alam nga niya na nakita naman daw niya na we've been there kanina pa. Now, itong mga nagsasabi na umalis lang sila sandali, ang tagal nang nawala. So, ang dami nilang excuses kasi nag-aano sila na violent daw kami, nasa harapan daw ng mga bata. Pero sila yung lumapit sa amin eh. Sila yung nag-provoke sa amin. Sila yung nag-ano sa amin na yung altercation. Basta sila yung lumapit sa amin. Hindi naman namin sila nilalapitan. Tapos sabi daw, kasi daw 5 minutes lang daw silang nawala. Tapos may isa pang sinabi siya na yung isa, ang excuse niya, yung lalaki, yung unang excuse niya, kumain lang daw sila. Nag-lunch lang daw sila sa buffet. Mabilis lang daw sila. O, mga 1 hour lang daw silang nawala. Ganyan. Which is not true. Tapos, yung sumunod na sinabi nila, excuse nila is, yung babae yata nagsabi, they went to the bar. Yung bar, nasa may pool yung bar, katabi lang, nasa may pool na lang, yung lagi kong pinupuntahan yung bar, kung saan ako nakuha ng mga drinks. So, kung doon lang sila nagpunta, di makikita ko sila, mababilis sila makakabalik doon sa pwesto. Tapos yung isa, sabi niya, nag-washroom lang daw sila. 8 sila nag-washroom, sabay-sabay. 'Di ba? Tapos yung isa sabi niya, yung bagong dating na lalaki, sabi niya, oh, I went back to my room very quick kasi I have to get the kids. Ganun pang dahilan. So, ang dami nilang excuses. Tapos, yung last na excuse nila na sinabi nila doon sa babae, ina-explain nila na ni-reserve na nila yung tuwalya. 7 o'clock parang daw, nilabas na raw, bumaba na raw sila para ilagay yung towels nila sa sunbed since 7 in the morning. O edi mas lalo na silang parang na dihado sila doon sa sinabi nilang yun. Kasi 7 o'clock in the morning, tapos kung ano mga sinasabi nyo, hindi nga pwedeng mag-reserve ng sunbed. That was already past 3 in the afternoon and 7 o'clock mo nilagay yung towel. So, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, almost 8 hours kang wala. Tapos you expect na yung sunbed magiging nandyan sa'yo. So, yun nga, sinasabi sa kanila nung babae
na marunong mag-English at mag-Spanish na hindi po pwede na yung ganun yung ginagawa nila na iiwan sila ng blue towel sa sunbed, tapos aalis sila ng so many hours, and then once they decided to go back to the pool, they will expect na meron pa rin available na sunbed sa kanila. Mali yun. Kung gusto niya mangyari yun, dapat sana, although mali pa rin, pero yung walang gagalaw talaga na o walang kukuha ng sunbed sa yun, is if they put their personal items on the sunbed. Kaso hindi nga. It's blue towel. Those blue towels can be anyone's blue towel. So, pwede ko rin naman sabihin na, hindi blue towel ko to, paano naging sa'yo? May pangalan mo ba itong blue towel mo? May DNA mo ba itong blue towel na to? Diba? Wala. Pwede mong yan. O kaya, anybody, pwede mong sabihin, blue towel to nung lalaki o babae na nandun kanina. Paano mo sasabihin na sa'yo yun? So, yun. Nagkairingan kanina doon. Akala ko nga magsasapa ka na tong malaki yung lalaki. Siguro si Mike nasa hanggang saan kamahanin ng lalaki? Hanggang tenga? No. Matangkad yung lalaki. 2 inches higher. Pero si Mike may hawak niya yung water bottle ko na yung cognito ba yun? Yung water bottle na blue o yung water flask na sa kos. Kung sabi niya, kung worst comes to worst, naka-ready na raw siya, iaamban na lang daw niya yun sa lalaki. Pero yun naman, so yun, pinagtitinginan kami kanina, pero at the end, wala, hindi rin nila kami napas kasi hindi rin naman talaga ako aalis to sa sunbed na yun dahil I know naman na nasa lugar naman ako na kung sabihin ba na mali yung ginawa ko na tinanggal ko yung kanilang blue towels. I don't think na mali yun kasi unang-una nag-antay kami, we were there for over 3 hours and over 2 hours, magto 3 hours, walang bumabalik doon. At ang dami doon, yung mga sunbeds doon, na iniiwan lang nila yung kanilang blue towels at 9 out of 10, hindi bumabalik yung may-ari ng mga blue towels na yon. So, paano ko masasabi na babalik sila o kung sino may-ari nun, di ba? Hindi. So, yun na lang. So, umalis kami ng mga past 4 na doon sa pool, nandun pa rin sila, iniwan namin sila doon. So, yun, ang ganap kanina, yun ang exciting, ka-excite na kaganapan kanina na sila, pinagsabihan din naman sila noong mga security at saka nung tao doon na hindi nga tama o pwede yung ginagawa nilang ganon. So, kami pa rin yung parang nasa lugar o nasa tama. Kaya, yun. So, kapag may nasa katwiran, ipaglaban mo. Alright, yun lang.